Hello Kathleen fans, so ito ha, mainit-init pa po, just in. Spotted sina Sir Alden Richards at saka si Ma'am Barbie Imperial, no? Naka-brown si Sir Alden at saka si Ma'am Barbie naman ay nakaputi. Si Ma'am Barbie sobrang ganda, no? Pero ito po ay taken na, huwag kayong mag-alala. Sila po ni Sir Richard Gutierrez, mga kasombreros. So may event na naman sila, if I'm not mistaken, mamaya. Tapos kasi di ba yung Casino Plus, nasa Casino Plus, no? Casino Bingo Plus sila, mga kasombreros, ito mag-hosting. After ni Ma'am Julia Barreto, ay sila na naman ang magtatambal, mga kasombreros, sa hosting. Huwag tayo mag-alala kasi si Sir Richard Gutierrez na po ang jowa nitong si Ma'am Barbie Imperial. So they're just there para sa trabaho, no? Dito nga sa Casino Plus, mga kasombreros. So hindi lang naman actually si Ma'am Julia Barreto yung kasama ni Sir Alden dito sa casino na endorsers, mga kasombreros. Actually marami sila Ma'am AJ Raval, sina Julia Barreto, sina Ma'am Melay Cantiveros, si dito yung si Ma'am MJ Lastimosa kinukuha rin minsan, si dito si JR na yung singer, mga kasombreros, na Melay kinukuha rin po, mga kasombreros, minsan na host. So talagang meron lang silang frontier or may main hosts, mga kasombreros, na kinukuha yung Casino Plus. Kung kaya si Sir Alden nga dito yung pinaka-pinuno, mga kasombreros, ng pagiging host po. So wag po tayo mag-alala kasi team panatag po tayo. Nandito lamang sila para magtrabaho. And then ito, na maliban sa updates natin, ay kumakalat ito ngayon online, no? Yung paglabas ni Sir Alden nung bago pa siya pumunta sa Korea. Yung kasama nga itong friend niya, no, na nagpa-picture, mga kasombreros. Tapos may mga wine na magkakasama. So iniisip ng Kathleen fans na kasama daw dito si Ma'am Catherine kasi posted ito ni Sir Alden na ilang araw na, mga kasombreros. Pero ito po ay mga cycling friends or yung mga kasamahan ni Sir Alden, yung kasama niya dito na nagbibisikleta, nagji-gym, tumatakbo, mga kasombreros. So, hindi po si Ma'am Catherine. So pero sana, no, ganun nga. Pero dito ay hindi po ako sasang-ayon, no. Kasamahan niya po ito sa cycling, sa pagbibisikleta, mga kasombreros. And then si Sir Alden ay na-feature sa 24 oras nga, mga kasombreros, na actually maraming mga TV networks dito sa Pilipinas and then mga magazines ang na-feature si Sir Alden. Kasi ka ba naman, no, box office king itong si Tom Cruise, box office king din siya dito sa Pilipinas. So sobrang sikat, no, kahit na yung sa Canada na TV network na E-Talk ay na-feature din po ang inyong pambansang Bay, mga kasombreros. So parang hindi na nakapagtatakang na-feature siya dito. Maging ang Star Cinema ay na-feature din siya, mga kasombreros. And then ito, nagtagpi ng isang Kathleen fan yung relo ni Pops Alden. Yung unang pinost niya, tsaka yung ginamit niya naman dun sa pag-meet, mga kasombreros, kay Tom Cruise sa Korea. So yung nakakulay blue naman siya, mga kasombreros. Si Sir Alden po ay talagang mahilig, no, sa orasan or sa wristwatch, mga kasombreros. Kung kaya ang dami niyang relo sa kanyang bahay as collections, mga kasombreros. And then ito, si Sir Alden ay nagpost, or ang Myriada Corporation ay nagpost, mga kasombreros, ng schedule, no, para sa May 11 or bukas nila na pagtakbo na, no. Ito na yung pinaka-aantay ng lahat, no, sa MOA Concert Ground sa Pasay City. 16-kilometer run, alas 3 ng madaling araw ang kanilang assembly time. 10,000 kilometer or 10,000 K, alas 4 yung kanilang assembly. 5,000 ay 5 AM at saka 3,000 run ay 5 AM, mga kasombreros. Tapos yung start na sobrang aga, no, yung 16K ay alas 4 ng umaga. Tapos ang 10K ay 4:30 AM ang start ng takbo. Tapos yung gun run, no, gun start, ito, mga kasombreros, yung 3,000K ay 3,000 run ay 6 AM, mga kasombreros. Tapos yung cut-off nila ay ito yata yung registration, no, ako hindi ako nagkakamali, mga kasombreros. So yun po, kailangan pag andun na, pagpunta doon ay andun na dapat, mga kasombreros, 7:30, no, yung deadline at saka parang cut-off time nila. So pag wala ka ng 7:30 doon sa venue ay parang hindi ka na makakasama doon sa
pagtakbo. So nakakalungkot naman. So kung bumili ka ng ticket, kailangan maaga ka talaga doon, no? Mas maaga, mas maganda, at saka mas maaga, mas hindi ka malilate, no? Mas mabuti mga kasombreros. Dito hindi mag-apply ang better late than never. So ganun po siya mga kasombreros. Alright, so actually that is it sa ating Kathleen items. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay napakaganda po nito mga kasombreros. Ang title natin, United, Not Divided. 1 Corinthians 1:13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Ang verse na ito mga kasombreros ay as a sort of introduction. Kasi maraming diba nag-claim na ito ang Diyos, ito ang tunay na Diyos, dito kayo sumamba, dito kayo maniwala, dito kayo manalig, dito kayo magtiwala kasi maliligtas kayo, no? Ganun mga kasombreros, marami ang nagsasabi niyan ngayon, no? Especially mga false prophets, mga false pastors, mga false na mga evangelists, mga false priests, mga kasombreros, and so on. Ang tanong dito, sino ang namatay sa krus? Tapos inilibing, tapos sa ikatlong araw ay nabuhay. Sino po? Only the name of the Lord Jesus Christ. So yan lamang po ang sagot doon mga kasombreros. Kasi marami na nagsabi na hindi naman ikaw hindi sabi na ikaw yung Son of God, o ikaw yung ikaw yung Messiah, siya yung So siya yung dapat maniwalaan, siya yung dapat kasi doon tayo maliligtas. Pero ang tanong, siya bang Jesus Christ na taga Nazareth na pinako sa krus tapos ikatlong araw na buhay? So as simple as that mga kasombreros. Ito po, no, it talks about the division within the early Christian community sa at ang itong verse natin mga kasombreros, ito po yun, no, united versus divided. So ang kahalagahan nito ay ang value ng unity at saka cohesion among believers. So wag na tayong lumayo, no, parati nating example dito ang ating mga tahanan mga kasombreros. Nakita ko ng mga pamilya na kunwari yung magulang magplano, yung mga anak hindi sumusuporta, tapos kunwari yung anak naman magplano, kahit na maganda, kahit na mabuti, hindi rin sumusuporta ang magulang. May mga pamilya din naman na kapag nagplano ang anak o nagplano ang magulang, sinusuportahan, and that speaks about unity and hindi united mga kasombreros. So opposite sila, and napakahalaga nito mga kasombreros kasi kapag united ang isang pamilya, mahirap silang gibain. On the other hand ay in addition po ay makakagawa sila at makaka-advance sila ng mga plano, makaka-move sila ng mga plano mga kasombreros at makaka-accomplish ng mas madami kapag sila po ay united. Na parang isang walis tingting, no? Napaka-basic at saka lumang example natin pero totoo na yung isang walis tingting ay hindi siya makaka-walis, no, ng dumi. Pero kapag marami ay nakakagawa sila or nakakapaglinis sila mga kasombreros. So the Apostle Paul is urging the Corinthians to focus on their shared identity in Christ rather than on divisions that arise from loyalty to different human leaders within the Christian community in this verse. So ito yung nangyayari kapag sa simbahan, marami ang paniniwalaan, marami kang gustong dapat sundin, walang central person, walang central God, walang iisang Diyos, walang iisang dapat panaligan at dapat sundin. Ang isang church kapag kunwari iba-ibang references, no, iba-ibang uri ng libro ang kanilang pagbabasehan at susundin, so magkakawatak-watak sila. So kagaya na lamang ng iba-ibang language, no, hindi sila magkaintindihan kaya sa Tower of Babel. So hindi sila nagkaintindihan, so na-divide sila mga kasombreros. Sa church ganun din, kapag sinabi ni ganito, hindi sinabi ni ganito, ganyan, hindi yan ang sinabi ni ganito. So pag maraming leaders na magmamarunong, for example, tapos walang iisang Biblia na ginagamit, walang unity na mangyayari mga kasombreros. So Paul reinforces the idea that all believers ultimately belong to one body, which is the body of Christ, by emphasizing unity in Christ. So sa ating tahanan ganoon din, napakahalaga nito mga kasombreros, bilang ang pamilya po ang basic, pinaka maliit ngunit mahalaga na unit ng society mga kasombreros. And dito nahuhubog ang isang individual kapag ang magulang ay
hindi pinalaki ng maayos ang anak, magiging sakit sa ulo ng community, mga kasembreros. Kasi dadama yan no, may mga tropa yan, no, kunwari magiging addict yan, or kunwari magiging basagulero. So may mga tropa yan, so madadamay rin sila, no, yung anak ni ganto, tropa ni ganyan. So damay-damay yan, mga kasembreros. Kung kaya kapag ang isang anak ay napanglaki ng mabuti sa loob ng tahanan, magiging magiging mabuting mamamayan sa isang komunidad. Whereas kapag hindi na palaki na mabuti, no, naging masama sa loob ng tahanan, so magiging damay-damay din yan, mga kasembreros. Paul's message highlights the importance of cooperation, mutual respect, and working together towards the common goal of spreading the teachings of Jesus. So our own allegiances and preferences may sometimes lead to divisions within our communities as we reflect on this verse. So ang verse din na ito, mga kasembreros, ay nag-highlight ng danger, ng panganib ng following teachings of man rather than adhering to the teachings of Christ. Kasi 'di ba, yung pansin natin yung mga books na worldly, let's say hanapin Be Yourself, for example. So yung mga books na about anxieties, no, about mental health, kapag hindi yan based sa Bible, ibang procedures, ibang topics, ibang ways, ibang pamamaraan ang ituturo ng book na yan, mga kasembreros. Pero kapag mga Christian books na doon sila naka-root, mga kasembreros, sa Biblia, ay yun po nagkakaroon ng unity, no? Kaysa sa doon sa mga taong, kasi yun doon siya nag-ugat, mga kasembreros, ang division kapag meron tayong iba-ibang pinagbabasehan. So ganun po siya, mga kasembreros. So even I will teach yung mga bagay na about mental health, for example, about overcoming problems, about Be Yourself, no, about having a purpose of life. Kapag hindi siya rooted or hindi based sa Bible, iba rin yung ituturo ko, mga kasembreros. Siguro based lang sa experience, siguro based lang sa nakita mo, or based lang sa knowledge mo, no, na kung ano na-learn mo sa school mo, for example. So ganun, mga kasembreros. Kung kaya mahalaga na meron tayong isang Biblia na pinagbabasehan and rooted, founded sa Panginoong Jesus, mga kasembreros. So founded sa kanyang pananampalataya na ibinigay sa atin. So think of faith, think of your faith community as a family. So yung faith community natin sa church, no, yung mga kapatiran natin, and especially, no, nakagaya ng pamilya natin sa physical, mga kasembreros, kasi sila yung ating spiritual brothers and sisters, no, spiritual family sa church. Pwedeng spiritual tsaka biological. Yung physical naman natin or sa biological family natin, kapag sila din ay mga spiritual people, no, yung mga faithful people ng Panginoon, ay dalawa rin po na may tuturing natin sila. Just as family members support each other, we must set aside divisions and embrace unity in Christ. Kung kaya, united, not divided. Kasi wala talagang ma-accomplish ang isang tao, ang isang pamilya, ang isang community, ang isang simbahan, ang isang organization, ang isang grupo, ang isang company, for example, kung divided sila. So always united, mga kasembreros. So even kung yung pinaka-example talaga dito yung Trinity, kasi sila united sila, mga kasembreros. The Trinity, no, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit will never ever be divided. So kung united sila from the beginning of time, ay magiging united sila forever and ever, mga kasembreros. Ang tao lang ang nagkakaroon ng iba't ibang uri ng paniniwala, pananampalataya, at saka iba-ibang sinasamba na Diyos, mga kasembreros. Kaya nagkakaroon ng division, and which is very dangerous, mga kasembreros. So there's only one God, one Jesus Christ above all, mga kasembreros, and the name that is above every name, si Jesus Christ na namatay sa krus and then nabuhay muli and now seated at the right hand of God in heaven. Alright, salamat po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the source of unity, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and paalam po. I love you.